Kalat-kalat at ilang malawakang ulan umiiral silang bahagi ng silangan ng Nodo Luzon hanggang katimugang bahagi ng bansa. Inaasahan ang daloy ng Intertropical Convergence Zone at ulang dala ng easterly trade wind iiral pa rin lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. Nakasama ang Mimaropa at ilang bahagi pa rin sa silangan ng Mindanao. Kaya hilagang bahagi pa rin ng Nodo Luzon, bagamat katamtaman, isolated rain showers pa rin ang iiral. At ikalawang X-flare umiral ngayong umaga. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 20, 2025. Ang oras sa ating prospect may maga ay alas 8:45 na ng umaga. So, papaalalahanan ko na din po, ngayon na ang huling araw ng ating vernal equinox dahil bukas po ng mga bandang alas 10 ay papasok na ang tinatawag sa Northern Hemisphere na summer solstice. Pero ito sa Pilipinas, ayan na ang pinaka-officially na simula ng ating wet season o taghabagat naman. So, since sa Northern Hemisphere summer, ay sa atin naman sa Pilipinas ay tag-ulan naman o habagat season naman sa atin. So, inaasahan na natin ang tuloy-tuloy na ng panimula ng mga pag-ulan. So, ngayong araw ay magiging huling araw na po ng vernal equinox at bukas ng umaga ay inaasahan natin papasok na ang summer solstice. Kaya inaasahan natin ngayon ang mga pagkulog at pagkidlat ngayon at mas madalas na mga pag-ulan na ngayon. At lalo na katapusan na rin ng June, ina-expect natin ang mga sunod-sunod na ng mga intermittent rain showers. Kaya ngayon, may 102 lightning strikes tayo na nadedetect ng aking lightning detection system. Pero kung sisilipin natin sa real-time ng ating lightning detection data, nasa 100 strokes na po ang total ng outer lightning strikes natin. Pero inner o malapit sa kalupaan ng bansa ay 89 total lightning strokes. So far ay mga nakalipas na mahigit isang oras na yung iba rito sa nakikita natin ng mga lightning strikes. Ayan, nag-latest pala mahigit 241 lightning strikes pala ang pinaka-total. Kasama na nito yung mga more than 100 minutes ago na. So makikita natin ay ang outer ay 241 lightning strokes at yung pinakamalapit sa kalupaan ng bansa ay 228 lightning strokes ang total. At gaya na ating inasahan ay mula pa past 1 hour ago pa yung aktibong mga lightning strikes. Pero yung mga latest so far, ayan, kakapasok lamang ay nasa mga baybayin naman ito ng karagatan dahil nga po kalat-kalat po yung mga kaulapan natin. Dinagdagan na rin natin ng isa pang satellite imagery para mas klaro at mas detalye kung alin yung mga kumpul ng mga kaulapan na nagdudulot po ng mga aktibong lightning strikes. Kasama na rin ang heavy rain shower. So parang satellite imagery rin na lumalabas dito sa ginawa ko nito sa aking lightning detection system. Pero kaibahan lamang ay ang focus lamang nito is yung mga lightning strikes, yung mga pagkidlat, na kung saan nakikita natin sa mga kumpul ng mga kaulapan at yung mataas na wavelength ng kaulapan para malaman natin yung halos eksaktong area ng mga pagkulog at pagkidlat na may kasamang malalakas na buhos ng ulan. At makikita nga po natin dito kasabay ang NOAA satellite imagery ay makikita ang malawak ang ulan na ito na mga ilang moderate to heavy rain showers ang nakikitaan dito. At sa may bandang pagitan ng Mindoro at Palawan ay nakikitaan din natin ng malawak ang pag-ulan din. Kaya nagkakaroon din sila ng mga pagkulog at pagkidlat dyan since an hour ago at Eastern Visayas. So makikita natin na halos maulan ang bahagi na ito ng katimugan na bansa. Kaya asahan ang tuloy-tuloy ng mga pagkulog at pagkidlat. So makikita pa rin natin sa Doppler radar ng data feed ni Pag-asa ay nagiging maulan pa rin ang silangan na ito ng Luzon. Although yun lamang ang makikita natin na kasalukuyang aktibo sa Doppler radar nila, ay makikitaan ang mga ilang light to moderate pa na pag-ulan na umiiral dito sa bahagi ng Aurora region.
At since walang radar dito sa may bandang Palawan, wala tayong idea kung gaano kataas ang nadedetect pa rin na water vapor ng Doppler para mas ma-distinguish natin yung actual o pinaka-actual na dami ng ulan sana. Which is sana naman ay mapanatili ni pag-asa yung aktibo natin na Doppler radar. Importante po kasi talaga yan lalo na sa mga magsasaka natin o mangingisda na kahit gustong malaman ang lokasyon o actual na lokasyon ng ating mga tubig ulan na bubuhos sa specific na lugar. Kaya nga sa ibang bansa, importante po yung mga monitoring system na yan, lalo na yung mga real time. Kasi kung magre-rely lang tayo sa forecast ay malabo natin maiiwasan kapag ka nagre-rely lang tayo sa forecast. Mas maganda at nagre-rely din tayo sa real time na kung saan actual nating nakikita yung mga maaaring dalang ulan nito. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan so far. So medyo maaraw-araw pa rin sa amin, ayan. Pero haze at gloomy pa rin, kaya asahan na overcast pa rin ang lagay ng panahon kasama na sa Metro Manila. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 3:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas na sa amin 32.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon na nag-peak 3:12 PM, meaning ay mataas pa rin ang aming naging heat index dahil nga po kahapon ay mataas ang ating outside humidity, so medyo maalinsangan pa rin despite na medyo comfortable ang naging maghapon halos. So 44.2 degrees Celsius ang aming heat index sa Caloocan kahapon. So ibig sabihin lamang nito kung titingnan natin yung magiging heat index forecast natin as of walang latest tayo na heat index sa amin sa Caloocan. So kahapon pa ito, wala pang latest update sa aming heat index. So wala tayong mai-report ngayon. Kahapon pa kasi yan ng hapon, 12:35 PM pa yan kahapon. So hindi na po latest yan. Ibig sabihin wala pang nai-record na heat index ang ating weather station. Wala pang nakakalculate. So, ang inaasahan na magiging heat index forecast sa amin sa Caloocan, kaya nga po gumagawa tayo nito dahil minsan ang mga weather stations hindi pa nakakapag-update. Diyan lamang tayo magre-rely sa forecast. Gaya na lang nito, 34 degrees Celsius ang inaasahan daw na heat index sa amin as of 8 o'clock AM dito sa amin sa Caloocan. So, stream quotient pa rin siya dahil ina-expect mataas ang aming humidity na nasa average of 76 ang expected. So, extreme quotient tayo na 34 degrees Celsius ngayong umaga, pero aabot pa yan ng 40 degrees Celsius starting 11 to 12 o'clock yan ng tanghali. So, hindi naman nakikitaan dito na aabot ng 45 o mahigit pa, depende na lamang sa real time, pero malinaw dito na mukhang mababa o magiging makulimlim dito sa Metro Manila maghapon. Kung titingnan naman natin sa bahagi ng bansa, yung mga selected areas lamang, gaya ng Lawag Ilocos Norte, inaasahang heat index forecast, 35 degrees Celsius daw ang magiging heat index. Mukhang mababa rin ang heat index na nakikitaan natin dito na halos ngayong araw lamang na lumagpas ng 40 degrees Celsius. Ayan halos 41 degrees Celsius. And the rest, mabababa lamang, mga 38 degrees Celsius in 7 days, base dito sa current forecast. So, 35 degrees Celsius at aabot pa yan sa pinakamataas, 41 degrees Celsius na mayang alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Ilocos region. Diyan sa may bandang Ilocos Norte sa Lawag. So, medyo bababa ng bahagya at sa bahagi naman ng Tugigaraw ay naasahang heat index, 35 degrees Celsius, pero aabot kayo sa pinaka-danger na 44 to 46 degrees Celsius highest mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, magiging mas maalinsangan kayo dyan sa bahagi na yan ng Tugigaraw. So, dahil mas moderate at mas katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan sa extreme Northern Luzon kumpara dito sa amin sa Metro Manila pababa. At mula naman sa Santiago, Isabela ay 35 degrees Celsius ang inaasahang forecast ninyo ngayong umaga. Pero aabot pa yan sa 46 degrees Celsius daw mamayang alauna ng hapon. So, magiging maalinsangan o medyo mataas ang inyong heat index sa inyo dyan. So, expected na mas maalinsangan kayo dyan ngayong araw. Sa bahagi naman ng Pangasinan, sa Calasiao, yung pinaka-specific point, inaasahang heat index sa inyo dyan, 34 degrees Celsius. At tataas pa yan hanggang 43 degrees Celsius, highest, mamayang eksakto 12 o'clock ng tanghali yan.
Yun, no, nasa heat danger. So medyo mataas pa rin ang inyong heat index. At sa Tarlac Central Luzon naman ay nasa 35 degrees Celsius ang inyong inaasahang heat index dyan. Pero aabot pa yan sa pinakamataas na 45 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So magiging danger pa rin ang inyong init dyan, kaya wag din masyado magbibilad. Bagamat medyo mas gloomy kayo dyan, hindi gaya sa may bandang extreme Nodo Luzon. So ano pa man, medyo magpayong pa rin tayo dahil hindi pa rin maganda sa balat yan, ganyang katindi ang heat index o inaasahan mas mataas ang heat index pa rin. Sa parte naman ng Batangas City, nasahang heat index sa inyo dyan, 37 degrees Celsius. Pero mas tataas pa yan hanggang 43 degrees Celsius, mamayang 11 hanggang 12 o'clock ng tanghali yan. So, medyo mababa at medyo hindi naman ganun katindi ang alinsangan, pero umaabot pa rin sa mahigit 40 degrees Celsius. So, wag pa rin baliwalain. Sa San Jose Occidental, Mindoro naman ay naasang heat index, 34 degrees Celsius ngayon. Pero tataas pa daw yan, aabot ng 42 degrees Celsius mamayang alas 11 ng umaga. Yun. So, medyo maging mas mataas pa rin ang inyong heat index. Sa parte pa rin ng Cebu ay magiging heat index sa inyo, 34 degrees Celsius. Pero aabot pa yan hanggang 38 degrees Celsius mamayang 12 hanggang alauna ng hapon. So, sa Mindanao naman, mababa ang heat index sa inyo dahil mukhang maulan sa inyo dyan. Nakakaranas ng moderate and heavy showers, kaya wala pong expected na further forecast. Pero malinaw naman dito sa ating graph ay mukhang mababa ang inyong heat index. Pinakamataas lamang nitong June 22 by 34.9 degrees Celsius ang ina-expect na pinakamataas. So, wala tayong magiging komento. Mababa ang inyong alinsangan dyan o heat index. Ganon din sa Zamboanga Peninsula, mababa rin ang kanilang heat index dahil nga po sa nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero kung tatabi naman natin sa peaks, extremes in past 24 hours, nangunguna po ang Tugigaraw sa may pinakamainit na air temperature na 36.2 degrees Celsius. Sa amin kahapon, 32.7 degrees Celsius lang. So, mas mataas sa Tugigaraw. At sa Baguio ay stationary lamang sa kanila na 17 degrees Celsius lowest temperature. At sa Iloilo naman ng Kuyo, dyan sa bayban ng Palawan nga po, nakaranas sila ng 26 mm na total rainfall. Wala po kaming naging pag-ulan kahapon sa Caloocan. So, in 7 days na natin 82.2 mm ang total rainfall sa amin. So, 74.7 na lamang ang inaasahan namin na kulang ng difference from average total rainfall namin for June, na nasa dapat ay 357.9 mm ang magiging average rainfall dapat namin ngayong June base dito sa aking huling historical na rainfall sa amin sa Caloocan. Samantala, bago ang lahat ay silipin natin dahil meron na naman tayong aktibong solar flare at meron na naman tayong may solar flare na naman tayo at mataas na X-ray flux. Naganap ito at sa latest 8:14 AM po naganap. So extended X1 po na X-ray ang nagkaroon ng event at R3 ang NOAA scale nito. So malakas po ha. So expected ang malakas na impact na large portions sa kung saan tinatamaan ng liwanag ng araw sa surface ng Earth at inasahan ang malakas sa subsolar point. So, expected na malawak ang blackout ito, na mataas ang high-frequency radio communications, na maaaring tumagal ng mahigit isang oras. Ang ating geomagnetic field, inaasahan aabot naman sa G1 geomagnetic field. So, mababa ang ating solar radiation, pero yung radio blackout ay manatiling mataas po. Well, dahil nga rin sa tuloy-tuloy na releasing ng ating haring araw. At kung sisilipin natin, i-double check natin sa LASCO yung burst ng haring araw in past 24 hours. Yan, para makita rin natin. Ayan po. So, nagkaroon ng propagation mula nung nakarang araw. At nag-transmit ito papunta sa Earth hanggang kahapon. At ito nga pong umaga ay na-detect natin yung malakasan na X-ray arrival. Kasi nga po, yan, kung mapapansin natin, meron tayong coronal hole pa rin. Napakalawak niyan. So, nararamdaman natin sa mundo
ang mataas na propagation pa rin ng solar wind. Kaya nag-above normal speed ngayon since kahapon ng ating solar wind. Kaya malaki ang magiging significant impact nito sa mundo. Although yung sunspot ay medyo lihis na sa Earth, pero mararamdaman pa rin natin gaya na lamang nitong cluster nito na ER4115. 120 ang ating daily sunspot number. At yung ating X-ray flux o solar flare, nagsimula itong nag-arrive kaninang 7:50 AM, oras natin sa Pilipinas. And then, bumaba ito as M7.4, 4 minutes after po. So, nagkaroon tayo ng R3 na X-ray flux. Ayan, pakataas, kanina lamang, mga alas 7. So, inasahan natin na magkakaroon ng medyo trouble na naman sa ating mga high-frequency radios. At yung ating geomagnetic activity, inaasahan, naglalaro sa KP4 at maaari pang umabot sa G1 geomagnetic storm. Base na rin sa magiging forecast natin. So, expected na magiging malaki ang epekto sa ating magnetosphere. Nasa ngayon, medyo kaya-kaya pa. Hindi pa masyadong matindi. Pero posible nga po daw na aabot sa G1 o maaaring umabot sa KP5 index ang ating geomagnetic activity. So, wala naman tayong TEC error range. Medyo mahina naman yung TEC error range. At wala pa naman tayong nakikitaan na active na NOAA activity so far. Yan. So, pwede na ninyong i-animate yan at pwede na rin ninyong agad makita yung latest para mas dynamic yung ating auroral activity o extrapolated. Well, in-update lang natin para mas maganda at mas dynamic at magiging mas flexible naman yung ating ibang mga images dito. Unti-unti, habang mayroon tayong na-update na mas magandang presentation, ay binabago natin yan. Gaya na lamang nito, pwede na ninyong ma-view yung animation niya time to time at pwede na ninyong makita yung latest niya. I-click nyo lang yung latest, ay dadali na kagad kayo sa pinaka-latest na auroral forecast at yung inaasahang auroral activity. So, pwede ninyong i-drag through yan para sa mabilisang mouse scroll. So, mas dynamic na yung ating mga images kahit papaano. So, malakas din ang propagation. Buti na lamang medyo lihis pa rin sa Earth ang direct impact nito. Pero inaasahan natin na magiging mas mataas ang ating radial velocity pa rin. Yan, tumataas na po yung iba, lalo na yung plasma density. So, well, naglalaro po sa ganyang kataas. Although wala tayong D-region of absorption na mataas, wala namang masyadong mataas na degraded frequency, pero mataas ang ating solar probability of 66%. So, expected 40 to 80 meters pa rin magkakaroon tayo ng mahinang propagation at sa gabi naman bandang 10 to 12 meters. So, take note po sa R3 na X-ray o solar flare na nararanasan natin ngayon. So, kung mayroong mga sensitibo sa inyo na nakakaramdam ng para kayong nasa loob ng microwave, expected yan dahil sa nagaganap ngayon na solar flare. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 77%. Tumaas ito ng 1% since last hour. So, medyo moderate po ang ating outside humidity ha. So, kung magiging mainit ang ating air temperature, expected na naman ang malagkit na alinsangan ha anytime. Lalo na't may stylist po tayo na umiiral. Atmospheric pressure natin, 1,010 hectopascals. Steady ito since last hour. At sa ating high tide, low tide status, so far, moderate to low po tayo. May mahigit 2 hour pa para mag-low tide po tayo. So, mababa ang magiging sea level natin. At so far, wala tayong nakikitaan na matinding pag-alon. Yung gale force winds lamang, again, nadala ng ating easterly trade wind. At dito naman sa kanluran ay maaring yung ating southwesterlies na bagamat mahina, ay mararamdaman pa rin dyan sa may bandang Palawan yung bugso ng hangin. So, ingat na lamang po sa gale force winds. Natiling moderate o nagbo-moderate pa rin ang ating air quality dahil nga po sa thermal inversion pa rin na nagaganap sa ating himpapawid dahil masyado tayong gloomy sa paligid at mas matindi ang ulap. So, hindi agad na aalpas yung ating bad air quality sa surface, lalo na dito sa syudad natin. So, nasa 32.92 micrograms per cubic meter ngayon o 58 index moderate ang ating air quality. So, magmas na lamang sa mga mga sensitibong mga baga natin o yung may mga may sakit sa mga baga. Mas nakakasama po kasing nalalanghap tayo kapag medyo moderate ang ating air quality. Although
medyo nakakayanan pang salain ng baga natin yan, pero doon sa mga, lalo na sa mga senior natin o yung may mga hika, di ba, ay mas maganda pa rin na magmas pa rin po tayo mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:27 PM. At ang ating 36% illuminated na lamang na waning crescent. So palubog pa lamang po ito ha, in elevation of 56 degree elevation. So palubog pa lamang ito ngayong umaga, probably mga bandang tanghali rin. Pero sa susunod na moonrise niya ay 12:31 AM ng madaling araw. Bukas mag-moonrise muli ito at lulubog ito kinabukasan na ng tanghali at 12:14 PM. So baka malamang mga bandang 12 din ito lulubog ngayong umaga. So ganun po mangyayari. At sa ating local weather outlook naman para ngayong darating na weekend na naman ay partly cloudy ang ating maghapon na may inaasang localized thunderstorm. So 100% chance daw na uulanin tayo dito sa Metro Manila kung hindi man dito mismo sa amin sa Caloocan. Bukas ay maulap din ang panahon natin na may localized thunderstorm rin lalo na sa sa hapon. Chance na pag-ulan 84%. So highest and lowest temperature expected natin in 2 days mula ngayong araw ng Biyernes hanggang Sabado 33 to 35 degrees Celsius po, and lowest temperature expected natin ay nasa 26 to 27 degrees Celsius po. So, yung ating magiging short-term weather forecast this weekend na darating ay magiging overcast pa rin tayo at mga kalatkat pa rin ang pag-ulan ang inaasahan. Actually, sa darating na weekdays ay magiging mas maulan pa rin tayo. Ayan, at very overcast ang madalas na magiging panahon natin sa pagpasok po ng susunod na linggo na ito. So, mukhang next week ay huling linggo na po ng June yan. So, mukhang magiging maulan tayo tuloy-tuloy bago matapos ang month of June. So, take note yan mga folks. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin mas mataas ang water vapor dito sa paligid nga po ng Mindanao. Well, dahil sa tuloy-tuloy na intertropical convergence zone. Bagamat disorganized ang ITZZ ngayon, pero yung cluster na kaulapan dito ay malawak ang nagdadala ng mga above 30 mm to 50 mm na rainfall. So, asahan dyan sa may bandang East Mindanao na magiging mas maulan tayo ngayon. So, unahin natin ang parteng katimugan ng bansa para mas malinaw. So, mula sa ating heavy rain potential, para mas kita agad natin yung mga heavy rain potential. Yan. Magsisimula tayo sa bandang Mindanao po at makikita po natin, ayan, naglo-load pa yung mga frames, ay mga kalat-kalat po na pag-ulan ang iiral sa halos buong silangan ng Mindanao at buong Davao region po. So, may mga inaasahang mga cluster na moderate to heavy rain showers. Sa ngayon, mga katamtaman lamang ang pag-ulan at mga ilang mga heavy rain showers ang umiiral dito sa may bandang Davao Oriental, dyan sa may bandang Banganga, Caraga, hanggang dito sa may bandang Mati at Governor Hinoroso. Moderate rain showers naman ang iiral sa nalalabi ng Davao de Oro at ilang bahagi na Agusan del Sur at Agusan del Norte at Surigao region po. So, kalat-kalat po magiging pag-ulan na may pagkidat at pagkulog. Asama na ang buong Davao region mula Davao del Norte hanggang Davao del Sur na po yan. Ayun, kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery natin. Kasama na ang ilang bahagi nga po ng Davao Occidental or bahagi ng General Santos City at Sarangani. The rest ng Maguindanao o Sorsogon areas. Yan, kasama na ang North Cotabato, makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So, very gloomy rin ang paligid na ito ng Mindanao, maging sa Bukidnon at northern part ng Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis hanggang Agusan del Norte. Papasok na Lanao del Norte at the rest na hanggang Misamis Occidental ay magiging maulap din tayo dyan, overcast and gloomy. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa buong Zamboanga Peninsula po. So may mga inaasahan kayo mga cluster ng heavy rain potential, kabilang na ang bahagi ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga City at Isla ng Basilan at Hulu-Sulu. So take note po yan. So kung sisilipin natin yung Himawari SAT mula sa data feed ni Pag-asa, ay makikita natin ay magiging maulan ang parte nga po ng Zamboanga Peninsula. Ayan o. Kasama na ang bandang Dipolog. Ayan, kitang-kita naman po. Dahil pantay na po yung ating satellite imagery na na-fix na natin sa wakas. Ganon din sa bahagi nga po ng bandang Davao region. Yan, sa Davao de Oro, may mga maulap na himpapurin at mga mahihinat katamtamang pag-ulan ngayon ang iiral. Bunsod pa rin ang ating intertropical convergence. So magiging overcast and gloomy ang ating maghapon.
Sa bahagi naman ng Visayas, makikitaan natin ang kalat-katapag ulan sa kanluran ng Negros Region, lalo na sa katimugang bahagi nito ng Negros Oriental, dyan sa may bandang Bayawan, Balay hanggang Dumaguete po yan, kasama na ang isla ng Siquijor po. So nadadamay ang parte ng Cebu at Bohol sa nagiging maulan, at sa may bandang Negros Occidental naman ay magiging maulan sa bandang Sipalay, Candoni hanggang Kawayan. Hindi rin ligtas ang parte ng Canlaon ha. Pero sa ngayon, ang focus ng pag-ulan dyan sa may bandang Victorias hanggang Cadiz po at Escalante. Patawid naman ng Iloilo hanggang dyan sa buong Panay Island, ang kanluran ng bahagi ng Panay ay magiging maulan din mula dyan sa may bandang Baruanga. So halos buong Aklan ay makakaranas ng maulap na yung paporin na may inaasahang pagkulog at pagkidlat. Pababa na yan ng bandang Antique hanggang sa dulo na yan ng bandang Tobias Formier po. Expected na mga ilang moderate to heavy rain showers ang inaasahan. Dahil kung babalikan natin ng heavy rain potential, ay sa ngayon ay hindi naman nakikitaan ng heavy rain potential dito sa areas na to. Yan. Medyo huminto yung animation, ibig sabihin hindi nag-load yung ibang frame siguro or nagkaroon ng hindi masyadong frame, kaya inaantay muna ng aking weather script ma-load yung iba pang animation frames. So makikita natin dito mga ilang light to moderate at cross stress heavy rain showers din na nakikitaan sa buong Panay Island. Pero asahan ang kalurang bahagi nito ay magiging mas maulan. Bagamat magiging maulan din ang eastern part ng Visayas, lalo na sa Eastern Samar region, ayan, kitang-kita naman po. Pero maulap at very gloomy ang bandang Dolores dyan sa bandang Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian. At dito sa may bandang kanluran ng Gandara at Katbalogan, patawid na yan ng bandang Tacloban ay magiging mas maulap kayo dyan. Expected din ang mga inaasahang localized thunderstorms. Ngayong umaga po yan. Kasama na ang isla ng Biliran. So, halos buong Visayas, very overcast and gloomy rin tayo dyan at maulap na panahon. Mula naman sa Mimaropa ay nakakaranas ng heavy rain showers ngayon ang bandang Cuyo. Dyan sa Palawan, ingat po sa potensyal na pagbaha lalo na sa Coron, Palawan at Baswaga. Bagamat mas maulap din ang umiiral sa buong bahagi ng Puerto Princesa, asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms po. So maging sa bandang Kalayaan, Kupup Islands ay magiging mas maulan po kayo dyan. Ingat na lamang at the rest ng South Luzon mula dyan sa bahagi ng Masbate nga po. Romblon kasama na ang Marinduque at Bicol region magiging maulap din kahit asahan ng kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na dyan sa area ng Catanduanes, Camarines Sur hanggang Camarines Norte na po yan. Mula Mindoro ay magiging kalat-kalat din ng pag-ulan ang inaasahan dyan sa dulo ng Occidental Mindoro sa Kanluran dahil patawid nga po ng Cuyo o Coron, Palawan ay heavy rain showers ang nakikitaan natin sa satellite imagery. So magiging maulan ang bandang Magsaysay, San Jose, Occidental Mindoro, pataas na yan bandang Sablayan hanggang dyan na yan sa may bandang Abra de Ilog. So magdala na payong, iwasan na lamang po kung sakaling magkaroon ng biglaang boost ng ulan na magbubunsod ng mga flash floods. Dahil sa manang Quezon Province at Calabarzon area, magiging maulap din tayo. So mula dyan sa parte nga po ng Quezon Province, kasama na ang buong Laguna at Batangas, maulap ang ating himpapuwin ngayon. So expected pa rin ng mga ilang light to moderate showers at inaasang localized thunderstorms. Lalo na yung mga afternoon showers natin. Kasama na ang bahagi nga po ng buong Quezon Province mula Real Quezon, pataas na ng bandang Baler Aurora na nakakaranas pa rin ng mga ilang moderate and heavy rain showers at Polillo Island. Mula Metro Manila ay overcast and gloomy nga po na tayo sa ngayon na binabanggit pa natin kanina. Asahan pa rin ng mga afternoon showers po dahil magiging mas makulimlim pa rin tayo. Bunsod pa rin ng eastern list na nanggagaling sa silangan. At yung dalang tubig ulan dito ay magdedepende sa pagtawid nito sa may bandang Metro Manila na magbubunsod po ng mga afternoon showers po. Dahil yung ating habagat naman kasi bagamat manipis, ang pag-iral nito sa kanluran ay maaari pa rin magbunsod dyan ng mga malawakang maulap at mga pag-ulan. Sa ngayon nga lang, mas mataas ang concentration ng water vapor sa silangang bahagi ng Luzon. Ayun, kitang-kita naman po yung mga heavy rain potential na nag-boost ng matinding ulan sa may bandang Aurora at bandang Kasiguran, Aurora. Mula sa Central Luzon naman, ng Tarlac at West portion sa Zambales hanggang all the way na extreme Northern Luzon, mas moderate ang inyong panahon pero partly tumusikaw di pa rin ang mangunguna at iiral. Magiging mas maaraw nga lang ng bahagya dito sa may bandang kanluran ng Lolo Luzon mula Zambales hanggang kanluran ng Ilocos Region.
Siyempre, magiging mas katamtaman din ang lagay at medyo magiging mas maaraw kayo dyan sa may bahagi nga po ng Kalinga, Abra, Apayao, hanggang rest of Mountain Province po. So, magiging katamtaman at medyo mga partly cloudy pa rin ang umiiral dyan. Kasama na ang Benguet, hanggang dyan na yan sa may bandang Tarlac po. Asahan lang din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero maliit lamang ang mga tsansa ngayon. Well, kung do-double check natin gamit ang ating rainfall forecast, courtesy of ECMWF. Ayan, for 8 o'clock rainfall forecast natin, makikita natin na katamtaman at halos walang pag-ulan ang umiiral sa buong bahagi ng Lolo Luzon, Central Luzon or west portions ng Luzon, kasama na ang Metro Manila po. So, magiging maaraw-araw tayo at mga katamtaman ang lagay na panahon. Hindi gaya sa may bandang Aurora Region nga po o Quezon Province, hanggang Bicol Region ay nagiging maulan o katamtaman na may mga ilang moderate and some heavy rain showers po ang iiral. Sa silangang bahagi ng Luzon, mula Aurora Region hanggang Bicol Region po. Ayan o, kitang-kita naman po yung mga kalat-kalat na pag-ulan na yan. So makita natin ang mas paulan ngayon sa bahagi nga po ng silangan ng Aurora Region hanggang Bicol Region na po yan. And the rest ng Southern Luzon, magiging maulan din daw dyan sa may bandang Bicol Region nga po at Masbate at ilang parte ng Visayas, sa northern part ng Visayas po. Ayan o, may mga ilang moderate and some heavy rain showers na umiiral. Pero generally magiging gloomy po ang bandang Visayas. Magiging ang kaluran nito na makakaramdam ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ngayong umaga po. So, nangyayari nga po sa ating satellite imagery ang mga kalat-kalat na pag-ulan na yan. Mindanao, ang bahagi nga po ng Davao Region na binanggit natin kanina na nakakaranas nga po ng mga ilang light to moderate rain showers at cluster na heavy rain showers lalo na sa eastern part ng Mindanao. Yun, no? Sama na ang bandang Surigao Region hanggang bandang Davao Oriental na nga po yan. Yan. So, nagiging maulan na rin. Ganon din sa may bandang Zamboanga Peninsula. Bagamat mga ilang light to moderate ang mas umiiral dito. Yan. So, dahil na rin sa Intertropical Convergence Zone. Yan ay para ngayong umaga, 8 o'clock onwards at malamamaya namang alas 2 ng hapon. Mula sa bahagi ng Mindanao ay magkakaranas na ngayon kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Ganon din sa ibang bahagi nga po ng Surigao Region, sa bahagi nga po ng Mindanao. So medyo magiging mas maulan po ang parte po ng Mindanao, hindi masyado sa parte ng Metro Manila at Southern Luzon. Bagamat pasok pa rin ang mga inaasang isolated rain showers sa ibang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang kalurang bahagi ng Zambales at Mimaropa. So take note yan mga folks. At sa bandang gabi naman, 8 o'clock, 8 p.m. onwards, ay halos buong bahagi ng Northern Luzon ay magiging maulan din daw. Pero mga ilang light to moderate showers ang nakikitaan natin dito. So at least maliit ang tsansa na magkaroon ng heavy rain showers pero wag pa rin pangkampante sa mga ilang light to moderate showers. Baka magdamaga naman ito kaya medyo handa pa rin tayo sa buong bahagi ng Northern Luzon. Kasama na ang Metro Manila na maaaring magkaroon ng light rain showers just in case. Ilang bahagi ng Calabarzon hanggang moderate din sa may bandang Bicol Region, Mimaropa and moderate to some heavy rain showers naman sa may bandang Cebu hanggang kalurang bahagi ng Visayas. Maulan din, ilang moderate o some heavy rain showers din ang iira sa may bandang Zamboanga Peninsula at mga ilang kalat-kalat na isolated naman sa bandang Northern Mindanao at Davao Region. Kung pumasok man ang pag-ulan sa may bandang Davao Region, typically mga mahihina lamang na pag-ulan ito na hindi naman tumatagal ng mahigit 1 oras. So yun po ang pinaka-analysis natin so far ngayong araw at diretso tayo sa minabantay natin na tropical cyclone kung mayroon man, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring. So since wala pa naman tayong inaasahan na nababantayan, within 3 days nga po, since lumipas na po ang 3 days, mula sa ating West Pacific Basin ay wala naman tayong namamatayan na aktibong low pressure area man lang. Yan, kahit anomaly. Very favorable pa rin sa may bandang Indonesian Peninsula. Kaya nakakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan ng parte nga po ng Mindanao. Ayan, kitang-kita. Pero wala naman tayong nakikita ang mataas na vorticity. Pero yung inaasahan na may posibleng nga pong mabubuong aktibong low pressure area dito sa Northern Guam ay tututukan natin maigi yan. Again, na-forecast na natin yan na maaaring mabuo yan this coming week pero maaaring pahilaga ang kilos yan patungo sa Southern Japan. At walang nakikitaan sa ngayon na ito ay papasok man lang sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mababa pa lamang, possibly pa lamang nakikitaan nito. Pero medyo may nakikitaan na siya na at least observable to invest na
na vorticity sa may bandang Northern Guam. So mukhang nagre-develop na siya at nakikitaan na ito ng medyo favorable na posibleng maging active low pressure area. Mula sa Japan Meteorological Agency data feed ng ating global spectral model, makikitaan din na medyo nakikitaan ng circulation ngayon dito. So pagdating nga ng weekend nito, mukhang magpapakita na o magpapahalata na itong sirkulasyon na ito na posibleng nga pong maging isang invest. Pero dito ay makikita sa simulation ng Global Spectral Model, mukhang alanganin pa na pumasok pa ito ng dulong-dulo ng Philippine Area of Responsibility sa hilagang silangan ng bansa. So, medyo 50-50 pa ata na makakapasok pa ito. Pero dadaan lang ito sa loob ng PAR din, lalabas din kaagad ito ng PAR. Dahil wala ito nakikitaan na ito ay babalandra pa sa bandang Luzon. Depende na lang kung biglang magkaroon ng high pressure area sa Hilaga ha, na magpapadaos-dos naman sa galaw ng isang low pressure area. Kung mabuo man ito, o kung mabuo man ito this week po. So kung titingnan natin yung kanyang mean sea levels, o mean winds, hindi mean sea levels, mean winds po base sa kanyang convergence, kung tataas na ito. Sa ngayon ay hindi pa masyado nakikitaan na mataas ang convergence, pero yung kontrahangin niya ay medyo nagpapahalata na siya. Ayan, medyo meron na at least mga 44 kilometers per hour. Napaka-disorganized lamang niya kaya hindi pa ganun ka-organized yung nakikitaan natin dito. Ayan, medyo moderate na nga, mataas na sa kanyang vorticity. So nagtutugma na sa vorticity dito na moderate, ayan, or invest probability. So mukhang babantay na natin ito at maaari pa rin natin siyang i-report dahil halos dikit na siya sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility sa hilagang silangan ng bansa. Bagamat hindi ito masyado mararamdaman dahil napakalayo nga po nito. At mula sa ating mean sea level pressure naman ay makikitaan na may ridge of high pressure area dito kaya maaaring nga itong kumilos pakanluran ng bahagya yung mabubuong low pressure area kung sakali dito. Kaya naitutulak siya ng ridge of high pressure area dito. Kaya may 50-50 pa na makakatungtong pa ata ito ng ating PAR. Na maaaring panandalian lamang ito papasok din, exit din agad. Pero baka kasi biglang maging aktibong low pressure area yan, maging tropical depression, at makatungtong pa ng PAR, baka magkaroon pa tayo ng di inaasahang bising. Pero saglitan lang at exit din kaagad. Dahil halos pahilaga rin ang ikinikilos pa rin ito. So titingnan natin maigi yan, pero sa nalalabi naman ng silangan ng bansa, wala tayong nakikita na maaring may pumasok kung may bubuong low pressure area o anumang active low pressure area so far. Hanggang June 25 na po yung forecast niyan. Yan. So wala rin. Bagamat may mga Coriolis circulation natin namamataan dahil nga po sa ITCC at yung continuous na favorable na wind circulation dito sa may bandang Indonesian Peninsula. So bumababa yung atmospheric pressure kaya nagkakaroon ng mga ilang circulation o mga disorganized o not organized circulation dito. Dahil nga po sa umiiral na po yung ITCC natin sa silangan ng Mindanao or bandang katimugan ng bansa. So bagamat may mga ilang circulation pa pero wala pang significant na may mamamataan tayo na anumang invest hanggang this week na darating. Ang malinaw lamang itong binabantay natin sa may bandang hilagan ng Guam na maaring kumilos pa ito na pakanluran dahil nga po sa ridge of high pressure area dito sa may bandang Eastern Japan. Ayan, may ridge of high pressure kasi dito kaya mukhang naitutulak pa siya rito pakanluran na posible pang makatungtong sa ating Philippine Area of Responsibility. So yung development progress nito ay hanggang June 22 to June 23. So maaaring this weekend, maaari na natin siyang mamamataan as active invest na. Antay na lamang natin na magkaroon ng improve at medyo tumaas na ito ng konti at magkaroon na ng favorable para i-post natin sa Facebook page. So meron tayong at least i-adjust na natin ng 55-hour period para mabantayan itong sirkulasyon na ito sa may bandang north of Guam. Yan. May mga ilang shallow tayo nakikitaan dito. Bagamat yung mean sea level pressure ay medyo mataas pang atmospheric pressure. Malamang dahil lamang sa magkakaroon nga po ng isang posibleng low pressure area dito. Yan. Sa tropical cyclone strike probability natin, kung pagbabatay natin ang tropical cyclone strike probability, makikita po na mataas na. 50% yung kanyang tropical cyclone strike probability. Ibig sabihin lamang this weekend,
napakataas na. Umataas na ang tsansa niya na maging isang active na low pressure area dito sa south of Japan or northern part ng Guam. Pero sa ngayon ay maaari nga itong kumilos pakanluran dahil nga po may ridge of high pressure area na tumutulak sa kanya pakanluran. So, posible pa itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility. At dahil posible nga pong pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, ay posible pa itong makatungtong ng ating PAR. So, matawag pa natin sa local name. Pero maaring panandalian lamang dahil pahilaga naman kasi talaga ang general na movement ng low pressure area na to. At maapektuhan ba ito sa bansa? Depende sa pag-intensify nito. Kung mapapaaga ang paglakas niya habang nandito lamang yan sa may hilagang silangan ng bansa, ay posible pang makapaghatak ito ng ating habagat na magpapa-activate sa mataas na water vapor sa kanluran na magre-resulta po ng malawakang ulan sa kanluran ng bansa and all the way sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially sa may bandang Visayas at South Luzon po, na maaaring madamay rin ang Metro Manila. Again, depende po sa pag-intensify nitong low pressure area na to. Kung sakaling invest lamang siya hanggang sa ito'y makahilaga rito, ay hindi pa natin mararamdaman dyan halos sa bansa. So, malinaw yan mga folks ha. In T96-hour period po, or by June 23 po yan, bukas, ay makikitaan natin ay patuloy po ang nanatiling mataas sa 50% yung development nito. So, maaring positive na ito na magiging isang active low pressure area itong binabantay natin sa may bandang hilagang bahagi ng Guam. Yan. So, tataas at lalabas na yun sa mga computer models. Ayan, oh. So, dito makikita natin mukhang hindi pa significantly na magiging mas malakas na bagyo, pero aktibong low pressure area ay malinaw naman na positive siya. Mula naman sa ating mga computer models, makikita natin ay aktibo na itong kay GFS at naging isa na nga pong active na low pressure area. Pero dito, pahilaga nga pong kilos niya patungo sa direksyon nga po ng Southern Japan. Pero dahil may ridge of high pressure area nga po dito sa may bandang Eastern Japan na maaring magpakabig pa sa kanya pakanluran na posible nga po tumungtong pa sa ating Philippine Area of Responsibility. Siguro this coming week na po yan sigurado hanggang June 25. At makikita natin kay GFS, aktibo na siya. Bagamat dito medyo mahina-hina pa yung development niya kaya hindi pa masyado sapat na makapaghatak ito ng ating habagat. Kay ECMWF naman ay mukhang positive na rin sa kanya. Kaya lang malamang invest lamang ito o low pressure area. Ang nakikitaan pa lang kay ECMWF. Pero malinaw na positive na itong binabatay natin na low pressure area. Kay NABGEM naman ay mas aggressive. Sa loob naman ang bansa ito na buo. Ayan o. Sa may bandang Southern Luzon pa ata na buo. O manggagaling ito sa may bandang silangan ng Visayas o Eastern Mindanao. Dito, napaka-insignificant na forecast ni NABGEM kaya hindi pa natin maituturing na high probability of forecast itong pinapakita ni NABGEM. Ang masigurado lamang tayo ay yung binabantay natin sa may bandang north of Guam ay mataas ang probability na maging isang low pressure area yan. Dahil nagtugma ito kay ECMWF, GFS at Japan Meteorological Agency nga po. At nireport na rin natin yan since kahapon nga po. So, babantayan natin dahil titingnan pa natin kung maaari pa itong pumasok sa ating PAR ng kahit saglitan lamang po. At yun lamang so far ang ang nakikitaan natin at wala naman tayong nakikitaan na medyo may kasunod sa kanya na papasok talaga ng PAR at lalapit sa kalupaan ng bansa sa ngayon. So, within 3 days po at until next week, mukhang wala tayong inaasahan nga po na isang aktibong low pressure area na papasok at mas lalapit dito sa kalupaan nga po ng bansa. So, yun lamang ang pinaka-analysis natin so far sa ngayon. At bantay lamang natin yung magiging behavior nitong low pressure area na to kung sakali man. This weekend, nandun sa may bandang Guam na maaari pang pumasok ng PAR. So, again, ngayong araw na lamang po, hanggang bukas po, bago mag-alas 10 ay manatili na nasa hot dry season po tayo. At mula ngayong araw ay magiging huling hot dry season na po natin sa Pacific. Kasama ang Pilipinas nga po. Inaasahan na po magpapalit ang ating season na magiging summer solstice nga po na tatawagin ng mga taga Northern Hemisphere. Pero yan naman talaga sa atin ay start ng wet season o habagat o rainy season na maituturing sa Pilipinas. Starting yan bukas po, 10:43 AM to be exact po. Yan. So pagpatak po ng 10:43 AM bukas ay pasok na tayo sa summer solstice
or start na talaga ng ating habagat season po. So yun po, maliwanag po yan mga folks, at dyan na nga po magiging talagang tag-ulan na tayo at maaari pang may mga mas madalas na tropical cyclone o invest tayong mamamataan, lalo na pagpasok nga po ng July. Starting po yan next month. So mula dyan ay diretso agad tayo sa ating analysis of total earthquakes. Since wala naman tayo namamataan na aktibong earthquake, may mga mahihina lamang mula kagabi at mula kagabi po yan. And then mula kaninang hating gabi ay wala naman tayong namamataan na medyo malakas-lakas na mga pagyanig po. Yan. So diretso agad tayo sa data feed ni PMOX. Merong dalawa nga pong namataan na magnitude 4+, which is na-detect ng konti na aking seismograph. Pero kagabi ito mula kanina madaling araw wala masyado. So mula sa data feed ni PMOX ay meron kaninang 4:18 AM daw. Northwest ito ng Itbayat, Batanes. Magnitude 4.2 ito. Yan. So, halos malapit sa Taiwan. 1 kilometer lang ang lalim, kaya medyo malakas din ang jolts niya kahit papaano. At pangalawa naman, sa northeast ng Baganga, Davao Oriental naman, na may lalim na 54 km depth, magnitude 4.0 naman. Ngayong umaga ng 9:03 AM lamang ito naganap ha. So, medyo bago-bago pa lamang yung pagyanig dito sa Baganga, Davao Oriental. Yan, northeast ng Baganga, sa dagat. Karagatan naman ito ng Baganga. So, nakaramdam pa rin sila at least intensity to dyan. Hopefully, walang nagkaroon ng mga crackling sa paligid. And the rest ay mga mahihina at medyo marami-rami na mga mahihina at katamtamang mga pagyanig po ang namataan natin. So, mula sa historical earthquake natin for the month of June 2025, kung nakakailang total earthquakes na tayo, kahapon kasi mga 600 plus, 620 plus, ang total earthquakes natin. Ngayong araw ay nasa total of 731 earthquakes na po tayo. 697 dito is magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4.0, so napakarami na ating magnitude 4.0 na. 31 na kaagad at 3 sa ating magnitude 5.0. So halos pumantay na po sa dami ng lindol o yung mga malakas na lindol, mga magnitude 4.0 at 5.0 last month. Yan, mga May. Mga ganyan din karami yung total na earthquake last month. So, kung babalikan natin ang month of May, yung total earthquakes kasi na magnitude 4 noong month of May ay 46. At 3 rin sa magnitude 5.0 pataas. So, malinaw yan. Baka malagpasan pa nga yan ng month of June, yung total earthquakes of magnitude 4.0. Dahil ngayon ay nasa total of 31 total earthquakes na po yung magnitude 4.0 pataas. So, posible pang madagdagan yan o humigit pa. Kaya, tingnan na lamang natin. Kasalukuyang nasa 731 pa lamang ang total earthquakes nito na maaari pa nga po madagdagan yan sa mga susunod pang mga araw. So, maging alista po tayo dahil mukhang dumadami na o dumadalas na ang mga pagyayanig natin dito sa iba't bang bahagi ng bansa po. Especially dyan pa rin sa may bandang Cordillera Administrative Region na mas aggressive pa rin yung mga mahihinang pagyayanig dyan. So, medyo bantay-bantay natin dyan sa may bandang Cordillera Administrative Region. Siyempre, sa may bandang Mindanao rin, lalo na sa Silangan, na dumarami na rin ang clustered earthquake na more than 472 ang clustered earthquakes na yon sa katimugan natin. Yan po. So, maging tutok lamang tayo sa may bandang Cordillera. Medyo aggressive pa rin yung mga mahihinang pagyayanig niya. Kaya, todo monitor at todo bantay pa rin tayo sa kababayan natin pagitan ng Isabela, bandang Isabela, Ifugao, or Mountain Province. Yun lamang pinaka-latest natin ngayong araw na ito sa latest natin ng mga total earthquake count natin sa bansa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 20, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 20, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Well, typically, magkakaroon lamang tayo ng mga posibleng mga isolated rain showers sa Metro Manila. Pero magiging mas maulan sa katimugan pa rin ng bansa natin, especially sa bandang South Luzon, West portions ng Visayas at Mindanao areas. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating data feed mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.